Nako, masama pangitain to para kay Super Ate Amy Marcos. Mukhang sa napapansin ko parang sinaniban ho ng masamang espiritu na impluwensyahan siya ng kasamaan nitong mga Duterte pala. Biruin mo ba naman, sinabi na yung pagtanggal daw ho ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay pinulitika ni House of Representative Martin Romualdez. Masamang pangitain to, guys. Mukhang sa ginagawa ni Super Ate Amy, mukhang mababawasan yung supporters mo kasi ikaw mismo ang sumisira sa samahan ninyong mga Marcoses. Well, kung sa bagay guys, sa magkakapatid talaga, merong mga maituturing na black sheep dyan. So kung ang pakay naman ni Super Ate Amy ay maging fair sa kanyang mga opinion, diba? Huwag ka na lang magsalita. Kasi yung nangyayari dito, pinapalakas mo yung mga Duterte, at the same time, kinakalaban mo yung mga kapatid mo, or else, it is a sabotage ninyo. Diba? Na kunyari, dito ka sa panig ni La Duterte, tapos kunyari, maging anti-Marcos ka. Well, alam nyo guys, yung politics kasi sa bansang Pilipinas, sala sa init, sala sa lamig, hot and cold nga. Kalaban mo ngayon, kaaway mo bukas. Kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas. Diba? We do not know, diba, yung lakad ng politika sa Pilipinas. So ngayon, ito nga masamang pangitain lang kasi parang tinutukoy ni Ate Amy na may mali na ginawa ang administrasyon. Kinukundi na pa. Mukha, nakikinabang ka ba, Super Ate, doon sa confidential funds ni VP Inday? Huwag naman sana. No, 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 no. Nakakatakot na pangitain yon. No, 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 no. Diba? Huwag naman, Super Ate. Bad ho yun. Tulungan mo na lamang ho ang ating administrasyon. Tulungan mo na lamang ho ang iyong kapatid. Huwag yung bash ka ng bash. Diba? Huwag kang maging critics ng kapatid mo. Parang ikaw ata yung tinutukoy doon sa, sa hula. Diba? Na, diba sabi nila yung prediction, magiging pangulo daw si Pangulong PBBM. And after daw maging pangulo ni PBBM, yung mismong taong mga malalapit sa kanya, yun din yung tatalikod sa kanya. Pero na-overcome naman daw ho yun ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nahirapan daw ho. Huwag naman sana ikaw yung maging sani sa isa sa pagpapahirap sa kapatid mo. Huwag naman ho. Bad yun. Anyway, sabi dito, ni Amy, politics behind Sara CIF removal. Politics played a role in House of Representative decision to remove the proposed confidential funds from the office of the Vice President Sara Duterte. Sabi ho yan ni Senator Amy nung Sunday. Without naming the person, pero alam naman namin kung sino yung tinutukoy mo, she was referring to Marcos said the removal of confidential funds from Duterte lead offices has something to do with the presidential election in 2028. Kahit pati ba naman ikaw na impluwensyahan din na inaakalang si House Speaker Martin Romualdez ay tatakbo bilang presidente. Well, sabihin na lang natin na tatakbo as a president si House Speaker Martin Romualdez pero wala ka na dun sa istorya na yun. All you need to do is to support. Kasi, kadugo mo yan Diba? Walang ibang magtatanggol sa inyo kundi kayo-kayo lang din na magkakadugo. Walang ibang magtutulungan kundi kayo-kayo lang din magkakadugo. Or baka naman, nakikinabang ka, Super Ate, sa confidential funds ni VP Inday. Wag naman, masamang pangitain yan, ate. Mababawasan yung supporters mo. Mababawasan yung mga nagmamahal sa yung loyalist. Wag ate, bad yun. Diba?
So, kung gusto nyo guys na maging matagumpay ang ating 2028 presidential election, huwag nyo rin hong isasama na sa boto nyo sa Senator Amy Marcos. Hindi ako nag-all out ngayon ha, pero sa nakikita ko sa ngayon, kung sakali lang na 2028 na ngayon, mukhang hindi bagay makapasok na sa Senado si Super Ate. It's either si Martin Romualdez or Gibo. Diba? Yan ho yung nakikitaan ko. Pero anyway, we do not know the, alam yun, weather of politics. So, wait lang tayo. Baka malay mo may mga revelation pang more re-reveal after few years. Anyway, sabi dito, well, I've said this before, that it looks like it was mixed with anger. I cannot understand who is in hurry. The 2028 election is still far. Why are they beating up the front runner? Front runner pala si BP Inday. Hindi ko nalaman yun. Ngayon ko lang nalaman. Guys, it's not about politics. Diba? It's about public funds. Na parang agad-agad mo lang hiningi. Na hindi mo naman pera. At without alam nyo guys, without judgment, ang tagal na na panahon, inabutan na ng 3 weeks or 2 weeks yung issue about sa 125 million within 11 days. Pero up to this moment, they always reject kung paano nila i-explain. Diba? Kapag tinatanong sila, nire-refuse nila mag-explain. They always rejecting the question. So, what does it mean? How can we trust somebody else na wala man lang formal liquidation, wala man lang kung saan ginamit, anong project, anong mga, di ba, kargamento, pinaggamitan, yung 125M. Di ba? So, how do we trust? Nasa simpleng tanong lang, explanation lang, wala kaming marinig. Saan mo ginamit yung 125 million? Tinatanong lang. Tapos ang sabi, ang kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan at ayaw ng kapayapaan. You are attacking me. Samantalang guys, nagtatanong lang kami. Diba? Nagtatanong lang tayo. Ako guys hindi ako sip-sip tae, hindi ako himod sapatos sa mga politiko. Kasi sino ba naman yan sila? Hindi nila ako kilala. So I'm standing for the rights. Kung magkamali man si PBBM din, I'm the one na magre-reveal. Diba? Na magpa-flashback. Pero kung wala namang ginagawa, bakit pa ibabash? Diba? Wala namang ginawang mali, bakit pa ibabash? So, ang pinupunteriya ko lang dito, yung may mga kamalian. Opinion ko to, magalit kayo sa akin, di umalis kayo sa channel ko. Diba? Galit kayo sa akin kasi nagsasabi ako ng totoo. Galit kayo sa akin kasi iba yung pananaw nyo. Ako supporters ako ni Vice President Sara Duterte. Dati. Pero nung nalaman ko tong issue na to, tapos yung sa usaping West Philippines, mukhang tumagilid ako. Pero nice naman kasi sa ibang part, kapag may nagawa naman siyang tama, pinupuri ko. Hindi naman ako yung all out talaga. Kagaya na nga sinabi ko, pag may tama, pupurihin. Pag mali, boboltsakin, sisipain, titiradahin. Diba? Hindi tayo, huwag tayong himod sa politiko na mag-aaway tayo to the point na makikipagpatayan tayo dahil lang sa isang politiko na sa totoong istorya, hindi naman tayo kilala ng mga yan. Diba? Bakit tayo mag-aaway-away ng dahil sa kanila? In the first place, kailangan lang naman nila tayo kapag eleksyon. Diba? Walang masamang maging supporters. Ang pangit dito, to the point na nagiging fanatiko na kayo kahit mali na yung ginagawa ng isang tao. Guys, wag. Hindi kayo kilalado ng mga politikong yan. 'Di ba? Stand for your rights. Yan yung sinasabi ko. So, last week, the House of Representatives removed 1.23 billion worth of secret funds initially allocated to 5 agencies, including the Office of the Vice President, Department of Education, headed by Vice President Sara Duterte. Duterte requested 650 million worth of confidential funds for 2 agencies, 500 million and 150 million respectively for OVP and DepEd.
Dagdag ko sa inyo sa mga hindi nakakalam. During the time nung panahon ng kanyang ama. Yan guys, ama. Si Sara Duterte was still a mayor. And after time by time and goes, 'di ba? Yan. 2017 may confidential fund siya. 2018 palaki ng palaki. Hanggang 2019 even pandemonyo. Malaki ang confidential funds hanggang 2021. Saan ginamit 'yun? 'Di ba? Ayaw din maglabas ng salin. 'Di ba? Saan nila ginamit 'yun? Tapos ngayon, na nagre-request ng confidential funds, hindi lang napagbigyan kasi itong confidential funds na nire-request niya, ibibigay na lang itong CIF na to, doon sa ibang ahensya, kagaya ng AFP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Defense natin, ibibigay naman sa mga ahensya yun. Nagalit siya. And borrowing from her mouth, from the horse's mouth, diba sabi niya, I can live without confidential funds. Ano pinuputak niyo? Diba? Anong pinuputak niyo? Galing na mismo sa bibig niya. Na kaya niyang mabuhay without confidential funds. E di sana, sinabi niya na, ay, hindi ko pala kaya mabuhay na walang confidential funds. Dapat, sinabi niya na in the first place. Hindi kasi sila marunong magprangka eh. Diba? Lagi lang sa third, lang sila. Diba? Sa pangatlong tao lang yung kanilang pagsasalita na nag-usap tayo, tapos itong kausap ko, siya yung magsasabi, ganun. Hindi nila kayang magprangka. At alam mo, itong si VP Inday, ginawa niya pang spokesperson, yung tatay niyang dapat sana nagpapahinga na. Retired na. Matanda na. Doon sa Davao, ginambala niya. At sa tingin niya na magiging maganda kinalabasan, no. Nahulog pa mismo ang tatay niya. At alam mo kung ano sabi niya? No comment. Matapos malaglag ang tatay mo dahil pinagtanggol ka, after that, sasabihin mo no comment. Gandang anak, no? Gandang anak. Ganda. Very good, VP Inday. Tapos ngayon, Senator Amy, pinagtatanggol mo? What's the meaning of that? When asked if politics was real reason behind removing Duterte confidential funds, the older Marcos clarified that it was not totally politics, but maybe not totally political, but the tone was sometimes very angry. It was too personal. So, parang gano'n na din yun. Hindi politika, pero pinersonal. Gano'n na din yun, ate. Ang point lang dito, bakit mo kinakalaban ang sarili mong kamag-anak? At panig ka pa dito sa, 'di ba, kay Duterte, panig ka pa dito where in fact pinagtutulungan nila si Pangulong PBBM. Ngayon, sino yung spoiled brat na anak? 'Di ba? Sinasabi ni Kadigungan na spoiled brat daw si PBBM. Ngayon mo malalaman kung sino yung spoiled brat at weak leader. 'Di ba? Weak leader pala eh. May weak leader ba na pinaremove yung floating barriers nang walang pa-press conference? Pa-media briefing? Meron bang weak leader na ganon? Na kayang prangkahin itong mga Chekwa? Diba? May weak leader bang hindi naghihimod ng sapatos nitong mga Chekwa? Ngayon, sino yung weak leader? Spoiled brat. Bakit? Nagsumbong ba itong si PBBM sa kanyang mga kamag-anak? Wala. Kinaya niyang mag-isa. Diba? Ang daming criticism pero never siyang nagsumbong sa kanyang nanay. Madaming problema pero kinakaya niya ng mag-isa. Diba? If it was just the intelligence funds, remove it. That's it. But they were saying so many things and warning it has been mixed with other issues. So, former President Rodrigo Roa Duterte previously floated the idea that the removal of confidential funds from his daughter was politically motivated. O, nagbintang na nga sila eh. So, Marcos expressed confidence that Vice President would understand if Congress plans to remove her office confidential funds in that upcoming fiscal year.
hope so na maintindihan niya. In my opinion, it was clear to the VP if it would be removed from her because the decision was not for her to make. She will accept the decision of the legislature. So, if the budget committee of the House Representative and Senate say that she will just accept it, she can just find another source of money. So, simple as that, guys, na pag tinanggal sa'yo, maybe there's a reason. Pero yung to the point na magbibintang tayo, 'di ba? To the point na sisiraan nyo, na kesyo tatakbo daw si House Speaker Martin Romualdez, ganito ganyan. That's not right, 'di ba? Hindi naman ata yung tama kasi may ibang ahensya na dapat talagang pondohan. OVP ka, nakafocus ka dapat sa, 'di ba, sa mga eskwelahan, sa mga estudyante. ROTC, walang problema dyan. Pero yung sa usaping security, ang layo naman as a OVP. Diba? Anyway, yun lamang mo, guys. At it's me again, si Mim Alicia, yung pagbabalik ulit para sa ating panibagong video.